lamang ang lungsod ng Talisay sa Batangas ang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw dahil hindi rin nakalimutan ng Pangulo na alamin ang sitwasyon ng bayan ng Laurel kung saan malaking bahagi nito ang nalubog sa baha. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, na mahagi ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Laurel, Batangas kung saan siyam sa 21 barangay ang labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Tiniyak ng Presidente na pagbubutihin pa ang mga programa ng pamahalaan para hindi na maulit ang mga ganitong trahedya. Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa Laurel, Batangas. Pinalubog ng baha ang ilang lugar sa bayan, natabunan ng lupa ang maraming tahanan, sinira ang ilang daan at kabuhayan para mabilis na makabangon mula sa paghagupit ng Bagyong Christine. 10 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang iniabot ni Pangulong Marcos sa Laurel LGU. Tig 10,000 piso naman ang ipinagkaloob para sa mga magsasaka at mangingisda sa Laurel. Layo nitong makarecover sa kanilang hanap buhay matapos matabunan ng lupa ang maraming fish pond sa bayan na pumatay sa mga isdang pinaparami sa Taal Lake. Namahagi rin ang Presidente ng libreng bubong, kahoy at iba pang construction materials na magagamit upang muling maipagawa ang kanilang mga nasirang tahanan. 10 ang namatay sa Laurel, Batangas. Papalo naman sa 61 ang kabuang dami ng namatay sa lalawigan ng Batangas. Bagaman nakalatag ang mga flood control project ng pamahalaan, ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na masyadong marami ang ibinagsak na ulan ng Bagyong Christine na sinasabing doble ng Bagyong Ondoy at epekto ng climate change. Ipinag-utos na ng punong ehekutibo na pag-aralan ng flood control master plan at inatasan ang DPWH na gumawa ng mga infrastructure project na angkop sa nagbabagong panahon. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Sang-ayon si Pangulong Marcos sa imbestigahan ng pondo ng mga flood control project at tingnan ng science o tunay na nangyayari sa mga proyektong ito. Samantala, muli niyang binigyan diin ang pagpapaigting ng warning system ng DOST para balaan ang mga residente sa mga nasa flood-prone areas. Gayon din ang dahan-dahang pagpapakawala ng tubig sa mga dam bilang standard procedure para maiwasan ang biglaang pagbaha. Siniguro ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para tugunan ang mga ganitong problema at tiniyak na gagawa pa ng mga paraan para hindi na maulit ang mga ganitong trahedya. Angelique? Yes, Clay, maaari mo bang ipakita sa amin yung nasa likuran mo ngayon? Ano rin ang plano ng pamahalaan para agad na maisaayos ang mga katulad niyang nasira ng bagyo? Yes, Angelique, nasa aking likuran itong Buyayangan Bridge dito sa Laurel, Batangas. Pinagdurugtong nito ang bayan ng Poblasyon o barangay ng Poblasyon 3 at ng Bugaan East at West dahil sa lakas ng tubig o sa dami ng tubig na ibinuga ng Bagyong Christine, umapaw ang Buyayangan River na sumira dito sa tulay. Mahalaga ang tulay na ito dahil kumukonekta rin ito dito sa bayan ng Laurel at ng iba pang lugar dito sa Batangas gaya halimbawa sa Lemery. Kaya ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawing prioridad ang pagsasaayos ito para mas maging ligtas at mabilis ang transportasyon. At habang under construction ito ay gagawa muna ng spillway para magkaroon ng daanan yung mga residente rito. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.